Habang nagmamaneho si Sugar Daddy sa ibabaw, bigla itong huminto at bumagsak at ang masakit pa ay, Dear Ate Vine, isang kwento ng buhay ko. At sana ay pakinggan nyo hanggang dulo. Pakitago na lang ako sa pangalang Riza, 26 years old na sa ngayon. May boyfriend po ako at the time. Ang lalaking pinapangarap kong makasama ko habang buhay. Minsan ang akala nating shortcut, patungo sa komportableng buhay ay isa palang matarik na bangin na walang sasalo sa atin. Akala natin pera lang ang kailangan para maging masaya, pero nakalimutan nating may mga bagay na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga sa bank account. Simple lang ang buhay ko noon, hanggang sa nabulag ako sa kinang ng pera at sa mga branded na gamit na nakikita ko sa social media. Doon ko nakilala si Kuya Bert, isang 64 years old na businessman. Siya ang naging ticket ko sa mundong akala ko ay para sa akin talaga. Ang deal namin ay simple lang naman at walang halong drama. Basta magkita kami ay matik ang GCash. Minsan 10K, minsan 5K kada namin. Isang gabi, nag-text si Kuya Bert na magkita kami sa isang luxury hotel sa Makati, gaya ng nakasanayan namin. Pagpasok ko pa lang sa room ay ramdam ko na ang excitement niya, kahit nahalata sa kanya, na medyo pagod siya sa trabaho. Hindi na kami nag-aksaya ng oras dahil alam ko naman ang trabaho ko at alam ko rin ang premyo na naghihintay pagkatapos nito. Pero habang nasa gitna kami ng bakbakan, bigla siyang huminto at bumagsak. Sobrang kaba ang naramdaman ko noong makita kong namumutla siya at hirap huminga, hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng malay. Sa sobrang takot ko ay isinantabi ko muna ang kahihiyan at sumigaw ako ng malakas para humingi ng tulong sa mga staff ng hotel. Mabilis kaming tinulungan ng mga security at dinala namin siya sa pinakamalapit na hospital para malapatan ng lunas. Habang hinihintay ko ang balita sa labas ng emergency room, ay hindi ko mapigilang manginig dahil wala akong alam sa kanya. Wala akong access sa password ng phone niya at hindi ko rin kilala ang pamilya niya dahil ang alam ko lang ay ang pangalan ng business niya. Ang tanging ugnayan lang namin sa isa't isa ay kaya wala akong contact person na pwedeng tawagan para sa sitwasyon na ito. Ngayon ay ayaw akong paalisin ng mga guard sa hospital hanggat walang dumarating na kamag-anak o kakilala ni Kuya Bert. Pakiramdam ko ay nakakulong ako sa isang sitwasyon na hindi ko alam kung paano lulusutan dahil wala akong hawak na kahit anong impormasyon. Naisip ko na ito na yata ang sa pagpili ng ganitong uri ng pamumuhay na walang kasiguruhan at puro panandalian lang. Sinubukan kong hulaan ang password ng phone niya pero nabigo ako, kaya lalong bumigat ang pakiramdam ko habang tumatagal ang oras. Maya pa ay may dumating na isang babaeng elegante at isang lalaking kasing edad ko lang, galit na nagtatanong sa nurse. Sila pala ang pamilya ni Kuya Bert. Nahanap sila ng mga pulis gamit ang records ng sasakyan niya na naiwan sa hotel. Nagulat ako nang lumapit sa akin ang lalaking kasama ng asawa ni Kuya Bert at bigla siyang napatigil habang nakatingin sa mga mata ko. Tinawag niya ako sa pangalan ko at doon ko lang napagtanto na siya pala ang boyfriend ko na matagal ko nang itinatago sa mundong ito. Hindi ko alam na ang tatay pala ng lalaking pinapangarap kong makasama habang buhay. Doon nagtapos ang lahat ng lihim ko sa harap ng pamilyang wawasakin ko pala dahil sa pansariling kagustuhan at mabilis na pera. Mas masakit pa sa masakit ang mga natanggap kong salita mula sa magandang babae na asawa ni Kuya Bert at ang pinakamasakit, ang lalaking pinangarap kong makasama habang buhay ay itinuring na akong nabubulok na basura dahil sa nalaman ng boyfriend ko. Gumuho na ang mundo ko, ang lahat ng pangarap ko at hindi lang iyon, kabilang ang mga ginagawa namin ni Kuya Bert. Ang boyfriend ko ay mahal na mahal ko at natatanging lalaki sa buhay ko. Ito na ata ang tinatawag na karma, habang buhay na walang kapatawaran.